Matapos ang halos 2 dekada, muling naakyat ng mga Pilipino ang tuktok ng Mount Everest. Ain't no mountain high enough din ang peg ng isang lolang naakyat ang highest peak ng Pilipinas. Suwan natin yan sa report ni Rafi Tima. Mula sa mahanging tuktok ng Mount Everest hanggang sa pagbaba ng bundok, bakas ang tanawing maganda ngunit lubhang mapanganib. Going down, very sandy, it's still windy. Ito ang dinanas ni Rick Rabe sa pagkakyat sa pinakamataas na bundok sa mundo, umaga ng May 15. Kasi doon sa forecast ng meteorology, nasa max, mga nasa 35-40 kilometers per hour lang. It turns out, pagdating namin doon, it was like twice the speed or more. Nasa somewhere, ako ang estimate ko, nasa 80 to 90 yun eh. Sa lakas ng hangin, natumba pa si Rick habang nasa gilid ng summit. Bukod sa kababayang si Engineer Philip Santiago na pumanaw habang tinatangkang umakyat sa summit, ang grupo ni Rick namatayan din ng kapwa climber ng Indian National. Iniyakan ko na siya kanina umaga. You have a strong reason bakit kailangan mong pumunta doon. May 2 pang Pinoy na matagumpay na nakarating sa tuktok ng Mount Everest bukod kay Rick na sina Geno Panganiban at Miguel Mapalad. Sa highest peak naman sa Pilipinas, may nagpakitang gilas rin. Mala senyorita sa tuktok ng Mount Apo, ang 70 years old na si Leticia Subebe. Hindi siya nagpakabebe sa extreme akyatan sa halos 3,000 metrong taas ng Apo. Matibay pa ang mga buto, lalo't umawra pa siya with her shiny Filipiniana as her peak OOTD. Pati ang iba pang mas batang hiker, hanga sa tatag ni Nanay Leticia na talaga namang sumakses. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.